Kampo ni Cayetano humihiling ng interim administrative arrangement sa new majority bloc. Nagpaabot ng isang sulat si Alan Peter Cayetano sa kanyang Senate Secretary na si Attorney Luis Montales para utusan ito na magkaroon ng diskusyon. 13 ang botong ilagay, tinanggal, sabi ni Cayetano. Hindi legit ang Senate Secretary, si Attorney Ray Bantog. I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo ng agresibong paghanap ng katotohanan. Kaya takot po sila na mag-appear doon at gustong ipa-inhibit si Tulfo. Kasi daw sabi ni Baligod kanina, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravilla. Sige lang ang papresko ni Alan Peter Cayetano at may proposal siya. Gusto niya ang Senado daw, kasi dalawa daw ang Senado ngayon. Kaya dapat yung signatory daw, dalawa. Hindi na po kayo recognize ng palasyo. Hindi kayo nire-recognize. Ng Congress, hindi kayo nire-recognize. Ng mga Senate Presidents, hindi kayo nire-recognize. Mga dating Senate Presidents, hindi kayo nire-recognize ng mga law professors, mga deans, ng mga universities sa buong Pilipinas. Hindi kayo nire-recognize ng IBP. Hindi kayo nire-recognize ng mga civil societies. Ang nire-recognize, the new Senate Majority Leader. Kaya ang proposal po ninyo, invalid. Kasi nga, 10 kayo, 12 yung majority. Napakalinaw. Kampo ni Cayetano humihiling ng interim administrative arrangement sa new majority bloc. Nagpaabot ng isang sulat si Alan Peter Cayetano sa kanyang Senate Secretary na si Attorney Luis Montales para utusan ito na magkaroon ng diskusyon kasama ang Senate Secretary ng New Majority na si Attorney Renato Bantog Jr. Layunin ng pag-uusap daw ng dalawa makabuo ng workable interim administrative arrangement upang matiyak ang kaayusan sa loob ng Senado at maproteksyonan ang mga emplado ng Senado mula sa gulo. Unang-una, yung Senate Secretary po ninyo, pinalitan na din yung Sergeant at Arms. At hindi kayo nire-recognize ng mga institusyon. So useless na makipag-usap sa inyo. Malinaw ang numero po, 12 against 10. May bago ng Senate Majority. Lumayas ka na dyan kasi yung gulo sa Senado, kayo ang dahilan ng gulo. Kayo yung nanggugulo. Napakalinaw. Yan, nagpa-presscon na naman po. Walang tigil sa presscon. Sabi dito sa report ng News 5, ito yung summary ng mga sinabi niya kanina. Cayetano, Senate President President Pro Tempore, Secretary, kailangang 13 ang botong ilagay, tinanggal, sabi ni Cayetano. Hindi legit ang Senate Secretary, si Attorney Ray Bantog. I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo. Sabi pa niya, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's really not the acting Senate President. Dalawa ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Sabi pa niya, you have two Blue Ribbon Committee. The committee di absuelto, the main work is paano i-absuelto yung high officials ng bansa. And yung isa naman, seeking the truth. Sabi pa ni Cayetano, nagpapasalamat ako sa inyo sa call ninyo na mag-resign ako bilang Senate President because ibig sabihin nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Sabi pa niya, Cayetano sa tatay yung presiding officer sa impeachment trial, as long as they have 13, walang problema, sila na. I have to assert because may pinaglalaban tayo, ang Senado. Hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Sabi pa niya, if I am wrong, then I am wrong, then blame me. Kung tama ako, sabi pa niya, nagpadala ng sulat para i-offer kay Senator Win Gatchalian na pareho silang pumirma sa Senate documents kahit wala umanong designation. Hindi maaari na dalawa ang leader ng Senado.
Isa lang ang leader, si Win Gatchalian. Kasi siya ang nasa Senate majority ngayon. Noong inagaw ninyo yung leadership ng Senado, nirespeto kayo, di ba? Ngayon na nagkaroon ng abrupt change ng leadership, dapat marunong kayong rumispeto. Ganun lang yon. Tama? Hindi kayo marunong rumispeto sa rules, majority rule. Kaya tama itong sinabi niya, no? Tinuro talaga si Cayetano ni Jose Castro. Palasyo taas ang tinuro si Cayetano bilang responsable sa kaguluhan sa Senado. Yun man talagang totoo, mga kababayan. So going back doon sa topic natin na Blue Ribbon Committee, ito pong Blue Ribbon Committee, alam naman po natin, mula sa kamay ni Lacson, napunta kay Marcoleta, napunta kay Erwin Tulfo. Dito natin nakita, mga kababayan, ang pagkadurog ng scripted defense nila. Kasi po, sa totoo lang, ang Blue Ribbon Committee po, yung hearing na ginagawa dito, mga kababayan, hindi siya po entablado ng mga moro-morong investigation. Tulad ng kanilang ginawa po doon sa bogus investigation. And this time, hindi dumating sa pag-imbestiga, mga kababayan, kasi madudurog ang kanilang narrative kung sila pumunta doon sa imbitasyon, mga kababayan, ni Erwin Tulfo. Yan ang katotohanan yan. Kaya gumawa na lang sila ng eksena kanina na pumunta doon pero hindi man po nag-appear sa committee ni Erwin Tulfo, kundi nag-press con. Puro moro-moro, puro drama sila. So makikita natin yung pagkakaiba sa leadership ng committee ng Blue Ribbon sa iba-ibang kamay, kay Lacson, kay Marcoleta, at saka kay Erwin Tulfo. Si Lacson po, yung strategy niya matalas, kalmado. Kasi po si Lacson, kilala siya bilang isang soft-spoken, kalmado. Ngunit nakakamatay yung kanyang estilo ng pagtatanong, very sharp. Dahan-dahan niyang hinuhuli sa sariling mga salita ang mga sinisiyasat po ng Blue Ribbon sa pamamagitan po ng mga matitibay na dokumento. Kaya po sa kanya, walang takas yung mga tiwali. Kaya natatakot sila inagaw ni Marcoleta. Sa ilalim kasi po, mga kababayan, ng rules of evidence at tamang cross-examination, ang estilong Lacson, mga kababayan, ay gumagamit ng impeachment of credibility via prior inconsistent statements. Inaayaan niya pong magsalita yung testigo hanggang sa ang sarili nilang testimonya ang sumalungat sa mga hawak na pisikal na ebidensya. Yun ang maayos na uri ng pag-iimbestiga, mga kababayan. Malayo yung style ni Marcoleta. Si Marcoleta maingay at halatang leading lahat base sa gusto nilang script. Nakita ninyo yun? Yun nangyari na pagtatanong kay Gutesa, o di ba sablay lahat? Kabaliktaran po sa estilo ni Marcoleta, itong si Ping Lacson. Dinadaan po sa emosyon, sa ingay, grandstanding, at coaching, mga leading questions, mga kababayan, yung style niya. So sa puntong ito, mga kababayan, tila na wala na ng bala yung kanyang sariling committee at umaasa na lang sa paggabay at pagsalo ng script upang protektahan, mga kababayan, ang panig nitong mga maleta boys, yung tinawag na kargador, 18 mga kargador, the 18 morons. Sabi naman ni Jose Castro, 18 basureros. Yung tawag po doon sa pera, basura di ba? Kino-coach po ni Marcoleta. Si Gutesa kino-coach niya. Huwag ka niyang magmadali. Paragraph 20 niya. Kung ano niya yung nakasulat dyan, yun ang basahin mo. Huwag kang magmadali. Nagkabulbol yung testimonya. So ang coaching, mga kababayan, at tahasang paggabay sa isang witness ay isang malinaw po na pag-amin na mahina kasi ang kaso. Kung ang isang testigo po ay hindi makatayo sa sarili niyang paa nang walang abogadong bumubulong
o senador na sumasalo. Tulad ng ginawa nila sa hiring-hiringan, ang kanyang testimonya pa ay walang bigat, walang credibility, at maituturing pong hearsay o gawa-gawa na mga kwento para pagtakpan yung krimen. Ngayon, dito tayo sa bangis ng pagpiga ni Tulfo. Si Senador Erwin Tulfo naman, mga kababayan, siya po yung bagong muka ng agresibong paghanap ng katotohanan. Kaya takot po sila na mag-appear doon at gustong ipa-inhibit si Tulfo. Kasi daw sabi ni Baligod kanina, ina-accuse na siya. Bakit si Marcoleta nasangkot din sa plunder? Si Chis Escudero, si Jingoy Estrada, sinama ninyo sa Blue Ribbon Committee ninyo. Pati si Bongo, more than half, mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee nila, sangkot sa plunder, sa flood control. O bakit okay sa inyo? Pagkatapos, itong si Erwin Tulfo, gusto ninyong ipa-inhibit. Pero sabi ni Erwin Tulfo, sige niya, mag-inhibit ako. I-relinquish ko kay Vice Chairman Kiko Pangilinan. Kaya ang ganda yung statement na pinalabas po ni Raffy Tulfo. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, Kargador. nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat pa sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Correct. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Correct. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Correct. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Correct. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi saan nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon
Sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre sir, tapos dun sir, sa 33 Clemente, Baka naman sulat lang pinadala hindi sir, sa'yo. pera sir, kita ko mismo sir eh. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 616e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Anyway, na-discuss na natin yun. Alam na natin yun. Puro piki po. Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at Ito yung kay Laila de Lima. money changers sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, ang isang litrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila Live ikwento selling ang kanilang tawag niya doon narrative. sa hearing. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Atty. Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyo pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanan ng pagpapahayag ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution time and time again owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Correct. But nevertheless, it was reported Gusto niya upon. ma-headlines. Igugan niyo po yun. Nakakasawa ng kwento yon. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Maubos ang 5 Ngayon pa lang, million. Kulang narinig mo pa. na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan o papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose.
Patama kay No more, no Cayetano. less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Box of Huwag po Sam. tayo Sa likod niya, magpapadala no? sa mga Cayetano, Book of Sam. mapupulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Correct. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may istoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sinong Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Patama kay As Loren. simple as that. Maraming salamat. Bullseye! Yan lang po, napahaba na yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.